Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tignan natin ang iyong 9 to 15 ng November. Maraming salamat muna sa aming subscriber, yung subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso na yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo ng energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. Tingnan natin energy mo. General reading tayo, Capricorn, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Energy. Energy reading kunin, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Use your own intuition, lawakan yung inyong isipan, kayo pa rin makapagpapabago sa inyong buhay. Wala sa baraha at kung kanino man. Dalawa talaga energy mo. Ganun. Like what I said. Okay, energy mo. Okay, energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito is ikaw or someone, no? Meron siyang, kasi someone want to talk, no? Maybe ikaw or siya to, kasi pwede kayo vice versa. Kasi may tao, ako nakikita dito na there's something situation of parang may tatapusin, may aayusin, may gagawin. Yun ang nakikita ko dito sa energy na to. Kaya nakikita ko sa iyo energy nito is meron kang isang creativity or may gagawin kang isang bagay, isang sitwasyon o tatapusin na isang sitwasyon na magsasucess. Yan ang nakikita ko sa iyo dito. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa relasyon, pwedeng sa loob ng bahay mo, pwedeng in any situation. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Kumbaga, sa iba naman sa inyo is you have an idea ka na gagawin to stable. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Tatapusin or you want to be stable. Maano itong sitwasyon na to is nangyari na to noon. Tapos parang gagawin mo siya muli ngayon. Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga energy mo, may mga matatapos na mga bagay. Yan, may mga matatapusin o matatapos o uumpisahan o magiging stable yung sitwasyon na yun. Yun ang nakikita ko sa'yo. Nangyari na yun noon. Tapos parang gagawin mo siya ulit ngayon. Ano parating kay Capricorn? Bakit parang nagre-ring yung ano ko? Singing bowl ko. O ako lang nakakarinig. Ano ba yun ate? Ako lang ate nakakarinig. Six of Swords. Parating. May tatrabahuhin ka nga. Parating sa'yo, may tao nakakausap sa'yo. Maaaring kasama mo sa trabaho or someone na mahalaga sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Ate, nasa malayo ba siya o malapit? Hindi ko nakikita nasa malayo siya. Malapit lang to sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. And then also, sa iba naman sa inyo is may mga bagong may mga either dati na siya opportunity sa iba dito, may mga instant opportunity na darating sa iyo. Yun, may mga instant opportunities na darating daw sa iyo. Sa iba naman sa inyo is may mga i-develop, aayusin, kukumpunihin, mamasterin, parang nandun ka sa point na yun no? Yun na nakikita ko sa iyo. Also parating sa'yo, there's a manifestation sa'yo. Matagal mo na yung manifestation, actually. Matagal mo na siyang manifestation, pero magaganap siya ngayon. Kung ano may nasa isip nyo, baka yun. Ate, mananalo na ba ako sa loto? Sabay ka na.
Hindi ko alam eh, pero sabi dito, matagal mo na yung minamanifest. Sabi niya, matagal mo na minamanifest, pero mangyayari siya this time. Because of your hard work. Parating din sa'yo, may papasok sa'yong pera. Yan na, binigyan ko na kayo ng mga ano. And also, ang sinakikita ko dito, may ano eh, may iba sa inyo siguro, may mga bagong trabaho, may mga bagong tatrabahuhin, maaring ganun, or bagong job, work, career, maaring ganun. Sa iba naman sa inyo is, mapunta ka sa section 1, section 2, o kaya naman, paumaga, pantanghali, o panggabi, malilipat ka, ganyan. May mga changing happen in life. Yun na nakikita ko sa iyo. May sinasabi na ano, na may tao, another message siya, may tao na nagkakaroon siya ng mental trap. May tao na nagkakaroon siya ng mental trap o nandun yung situation na hindi pa, walang acceptance eh, no? May taong hindi niya pa accept yung isang situations in life kasi gusto niya pa itong i-work it hard. Itong tao na to, no? Parang handun pa rin yung gusto niyang i-develop or gusto niyang mag-success yung sitwasyon na yun. May taong ganun. Ako nakikita dito. Yun. Tingnan natin, dapat mong iwasan. May babalikan ka raw dito. Ikaw or someone, parang kapag naman sa'yo, parang may babalikan kang isang bagay o isang sitwasyon in life na ayusin. Yun na nakikita ko sa'yo. Dapat iwasan. Or maybe you're thinking, or nandun yung pag-aayos kasi nakita ko. Iwasan. Okay, thank you. Okay, devil. Okay, syempre, ang sinasabi dito is iwasan mo yung ma-stuck o matrap ka in your situation, ganyan. Yung sinasabi yung kung gusto mo rin magbigay ng opinion, gusto mo rin magsalita, gusto mo rin, kumbaga, magparamdam ka, ganyan, gawin mo, no? Ang sinasabi dito. Iwasan mo yung, syempre, hindi rin protektahan yung sarili mo, yung energy mo. Kung alam mo nasa tama ka, protektahan mo o depensahan mo yung sarili mo. Iwasan mo yung mga taong toxic, no? Iwasan mo yon. You need to release yourself sa mga tao o sa sitwasyon na yon. Ang sinasabi dito, yung pagiging emotional, ganyan, is not to taking care yourself. Iwasan mo rin. Kailangan you need to take care yourself. Kung sa kinakain mo yan, sa iniinom, ganyan, iwasan mo. Tatandaan nyo palagi, no? Yung mga iba kasi medyo, iba yung pag-iisip. Kumbaga sinasabi kasi ng iba na kapag oras mo na is no. Tatandaan nyo palagi na yung katawan natin, yung meron tayo sa ngayon, hiram lang yan. No? Hiniram lang natin yan sa taas. Kailangan natin siyang protektahan. Kumbaga, ibalik natin sa taas na kung paano niya ipinahiram sa atin, ganun din natin ibalik sa kanya. No? Yung tatandaan nyo. Iba naman sa inyo dito is siguro sa sobrang busy, no? Sa sobrang busy, nahandun ka na sa situation na nagsistruggle ka sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Or marami ka lang talagang iniisip na bagay-baga. Kaya ang nakikita ko sa iyo dito is you're stuck and trapped in your situation. May makikipag-usap sa iyo. No, taong malapit sa iyo kasi mayroon siyang sasabihin. Ano yung sasabihin niya? Sabi niya, pwede bang ganito, ganyan. Parang may ipapagawa siya sa iyo. Ibig sabihin, may ipapagawa siya sa iyo. Itong tao na to. Taong malapit sa iyo. Pwedeng boss mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng kasama mo sa trabaho. Kung sino man siya, a person who's connected, pwedeng anak mo din, may ipapagawa daw siya sa iyo
Tingnan natin. Laba sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta ang love ni Capricorn? Nangunguna si ano? Nangunguna si Devil. May tao nagbabait-baitan, ano? Pero, there's a dark thought sa'yo. Or maybe this is you. Love, Capricorn. Tama na, kumakanta tong ano ko, singing bowl. Hindi siya hindi siya tumitigil. Ewan ko, ako lang nakarinig talaga. Pero kumakanta siya. Nababalo na ata si ate. When it comes to love, parang nagkaroon ng sagutan, ano. Hindi ba siya kasagutan siguro, mild. Parang nagkaroon ng mild situation. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, kasi nagkaroon talaga ng third party, no? Or hindi man siya nagkaroon ng party, pero binackstab ka niya. Ay pag-iiwan sa ere, sa nakikita ko sa'yo dito, kasi nagkaroon siya na attraction with someone, sa nakikita ko. Pero ang nakikita ko sa kanya, gusto niya mag-apology, nagkakaroon siya ng isolation, or maybe this is you, wala yung pangalan mo dito, kaya pwedeng vice versa, no pointed name. Nagkakaroon siya ng pag-isolation, nagkakaroon siya ng pagsisisi, no, sa mga naganap o nangyari to. Kaya gusto niya mag-apology at gusto niya magkaroon pa ng one more chance. Yun ang nakikita ko to. Kaya maaring itong taon na to is still stuck sa nakikita ko sa kanya. Nahandun siya sa point na nagkakaroon siya ng tupat sa buhay niya. Hindi niya alam kung mag-go na ba siya or aalis na ba siya. Nahandun siya sa point na iyon. Pero ang nakikita ko dito, may tao or may babae na sumusuporta sa kanya. Yun ang nakikita ko sa kanya eh. Or maaaring nagsasalita itong babae na ito, no? Ay, dalawa. May dalawa nga. Dalawa siya eh. Hindi ko alam kung sino. Isa kasi is a mother figure. Pwedeng yung isa is isa pa. May dalawa. Maaring dalawa yung nagdi-discussion sa kanya o nagsasabi sa kanya. Maaring ganun. Yun ang nakikita ko dito. Actually, may lalaki pa nga eh. Dalawang babae at isang lalaki. Hindi ko alam sino sila. Baka sa part niya to, no? Sa nakita ko dito. Maaring isa kasi nagpapayo. Yung isa kasi is caring. Yung lalaki naman is supporting. Yun. Magkakaiba sila na energy. And then also, ang nakikita ko sa mga magkakarelasyon dyan, handa naman yung love and care and attraction. Yun nga lang siguro, may mga point lang talaga na mahilig lang kayong mag-isa. Ganyan. Baka kanya-kanya kayo ng gawain sa buhay. Yun ang nakikita ko sa dito. Pero handun naman yung try to make it balance yung situation. Kasi it's more on pag-isolate yung situation, ano? Yan. Isolating. Maaaring nag-isolate siya, nag-isolate ka rin. Kanya-kanya eh, ang nakikita ko. Pero pagdating doon, handun naman yung love and care and pagmamahal and patient nung relationship na to. Kumbaga, maaring matagal na rin kayo nitong taon na to, no? Sa nakikita ko dito. Tamo, we have the 5-5, oh. Doon kayo talaga sa point na kanya-kanya, no? Nagkakaroon kayo ng kanya-kanyang situation in life. Tamo, 5-5-6-6. Yun. Parang kapag ano lang, alam mo yung parang biglang kakausapin ka niya, biglang may sasabihin siya sa'yo, or ikaw ito, ganyan, biglang ganito, pwede ba ganito? Handun na kayo sa point na handun. Pero when it comes to a relationship, there's a good foundation naman ako na nakikita sa inyo. Kung kayo naman is may third party, no, siguro na handun yung sa point na feeling niya, nire-reject mo siya minsan, feeling niya, inaabandonahan mo siya minsan, I feel sad and feel alone itong tao na to, no, sa nakikita ko doon. Pero, still patient and love pa rin naman ang isa sa inyo dito, sa nakikita ko dito. Always nagpo-forgive, kumbaga, no, yun ang nakikita ko in this relationship. Let's go. Saan ko pa ate? Okay, sa next natin. Capricorn. Wow, we have the sun.
Oops. May naririnig kasi ako eh. Ayan. Nababothered ako sa tenga ko. Capricorn. Parang nakita ko na to kay... Kano ko to nakita? Nakita ko na to eh. Okay. When it comes dito sa situation mo, may nakikita ko na na magaganap ang mangyari. No? There's a happy gathering situation. Yeah, may mga happy gathering. Maliit lang siya eh. Siguro may mga happy gathering, may celebration lang, ganyan. May mga collaboration. There's a joy ako nakikita dito. Maaring iba dito is may mga tao na magbibigay ng love and support sa'yo or you're giving love and support sa kanya, vice versa. Yun na nakikita ko dito. And also, dito sa situation mo, may tao dito. Sama na ugali ito. May tao dito na sorry ah. May tao dito na magkakaroon siya ng pagja-judge pagdating sa'yo. They judging you or you judging. No, vice versa tayo. Yan. Pwedeng sasabihin niya lang na, ano ba yan? Ba't ganyan? Ba't ganun? Basta there's a judging situation. Ako na nakikita dito. And also, sabi rin dito is may tao na gagawa ng kwento pagdating sa'yo. Gagawan ka niya ng maling kwento. There's an evil gossip. Ganyan. Ako nakikita. Kumbaga, itong tao na to, alam mo yung pag nakaharap mo siya, mabait siya. O kaya yung parang pabait effect, ganyan, ang nakita ko sa kanya. May taong masungit o may tao rin na nag-iisip ng kabiguan pagdating sa iyo. May taong mandaraya o may taong mapanglinglang. May tao na medyo magaspang yung pananalita niya. Siguro siya yung tao na medyo kailangan siya yung masunod o kaya kailangan siya yung ganito. Wag ganyan, ano ba yan? Kung sino man yan. Siguro nagigets mo na, no? Pwedeng ikaw rin ito, ha? Yan, may taong may cold, manipulative, ganyan. Ako na nakikita dito. May tao ring bitter, no? Sa iba naman sa inyo, kung this is you, sa nakikita ko sa'yo, may mga sitwasyon ka na iniisip na gusto mong desisyonan sa buhay mo, pero is hindi ka pa nakakapag-desisyon. Kasi you want to finish something into your life, maaring ganon, o may mga iniisip na gusto mo i-pursue pero ang nakita ko dito is you still patient waiting dun sa bagay na yon before ka mag-take it action. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Yun. Tingnan natin. Diba dito sa inyo may gusto kang pukusan pero hindi mo may gusto kang pukusan na isang bagay, isang sitwasyon pero hindi mo mapukusan. Siguro yung focus mo na naiiba sa halimbawa, na-change yung focus mo. Ganun. Yun na nakikita ko. Halimbawa, nanonood ka ng TV. Pero, nanonood ka ng TV, busy ka sa TV, or nagnonood ka ng YouTube, maaaring ganun. Tapos, biglang may magkakaroon ng interruption na mapofocus ka sa isang bagay o sa isang sitwasyon. Maaaring ganun. Sa iba. Example ko lang yun. Para mas maintindihan nyo. Universe, ano to? Yung iba sa inyo, ano kayo, no? May ay, devil na naman. May mga bagay o sitwasyon ka na nagkakaroon ka ng interest o gusto mong gawin, gusto mong baguhin, or you have an idea, no? Kaso, nag-aalala ka doon sa sitwasyon na yun. Siguro iniisip mo na magiging successful ba siya? Magiging okay ba siya? Dapat ba? Ganun ba dapat? Yung mga ganun sitwasyon. Yung mga worrying situation ako na nakita sa inyo. Sa iba naman sa inyo is maaring pagising-gising kayo o nagigising talaga kayo sa umaga, no? Yun na nakikita ko. Or naiistorbo yung tulog nyo, pwedeng ganun. Kumbaga nakatulog ka na, magigising ka pa. Yung mga ganun sitwasyon. And then also, sa situation mo, ay naku po, ano ba yan?
may mga exciting situation into your life, kaso, hindi, hindi siya ano alam mo yung wini-wish mo na sana kasama ako dun sa sitwasyon na yun. Yung point na yun, nandun ka sa point. Di ba sabi ko kana parang may mga celebration happen? Yan. Halimbawa, gusto mong ganun, pero hindi pwede kasi may mga ginagawa ka, kasi you're stuck, you're trapped in your ginagawa, maaaring ganun. Kaso, hindi talaga pwede. Kaya nakikita ko sa'yo parang may mga bagay na hindi pwede. Yan, may mga bagay na na may stuck ka or matatrap ka sa sitwasyon. Yun na nakikita ko sa iyo. Sabi dito, baguhin mo daw yung paniniwala mo sa taas. Renew. Kumbaga, you need to renew yung mga paniniwala mo sa taas. Rush your intuition dito sa situation mo, sa nakikita ko dito. May mga bagay na nakapagpapahatak sa iyo sa nakaraan. May mga hinihiling ka rin sa nakikita ko dito na maaring na want to finish or gusto mong mabago in your life. Sinasabi rin dito na sa iba siguro sa inyo is may mga pinagsisisihan kayo. Ganyan. Sana pala ganito, sana pala ganon, sana pala ganyan. May mga depression, anxiety, stress. There's a burden situation na you feel na still stuck or trapped ka doon, maaaring ganon. Pero sabi dito, kailangan mo daw na mental clarity and be idealism and trust your intuition. Ano ba to? Ayaw lumakpak. Uy, you have a Fool. Aba? Panalo. Ano po to, universe? Pangarap. Iba sa inyo, siguro nandun kayo sa situation mo na, syempre, sino man ang tao, mangangarap ka talaga, di ba, ng mga vehicles, ganyan. Doon sa vehicle situation, want to travel, yan na nakikita ko sa iyo dito. May mga wish come true. Ako nakita, doon sa inyo beginning happen into your life. Ibig sabihin, may isang sitwasyon sa buhay mo na babalik ka muli sa simula. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Or sa iba naman sa inyo, is, kasi dito sa sitwasyon, meron ka daw, there's a small lang talaga ate. Yan, if you put some effort in a situation, sabi niya dito, at mag-move forward ka, you will receive a reward or you will receive success into your life. Yun ang sabi dito. Pero iba sa inyo is makaka-receive kayo ng reward. Yun, or may mga wish come true, or there's a reward or wish come true na makakamit. Yun na nakita ko ha. May mga bagay na magtatapos sa buhay mo at may mga pag-uumpisang muli. Or may umpisahan ka o umpisahan mo siyang muli. Pwedeng ganun. Umpisahan na o umpisahan mo siyang muli. Yun ang nakikita ko sa iyo. So, iba sa inyo is hindi yung pangarap na magkaroon ka ng vehicles. Any vehicles na may gulong. Yun ang nakikita ko. And also travel, ano. Iba sa inyo, mahilig kayo magmuni-muni, ano. Pero alam mo, after 3 months, or 10. So, iba dito, ano to, 3 years. 3 years or 10 months, ganyan. Malaking magbabago sa buhay mo. As in, malaki. May malaking pagbabago magaganap sa buhay. You will be success. Kumbaga, is magta-turn around sa'yo si universe. As in, there's a good luck, there's a good karma, there's a good fortune, there's a new direction happen. A cycle of destiny. Kung nahandito ka sa ilalim, aangat ka. Yun ang magaganap sa inyo. As in, you will be shine. Ipasok mo sa'yo. Makaka-receive ka daw ng gift. May blessing siyang ibibigay niya sa'yo. Congrats ha. Lahat kayo yan. Think positive.
Okay. May mga happiness talaga, no? May mga happiness, material success, and also, ano ka talaga, no? Matured. Nagiging more on matured ka this time sa nakikita ko sa'yo dito. It's good naman. Ang nakita ko dito, is you starting to, ano ba to? You starting to plant in a situation. Parang nahadun ka sa point na yun. Kumbaga, you living the past, iniwan mo na yung nakaraan, kumbaga oo, maybe the past, nagkaroon ng mga sad memories, nagkaroon ng mga broken promises, broken relationship, broken friendship, mga ganyan, and now you living the past, or you need to live the past. You need to give an effort and hard work to focus and to commit, to shine again yung sarili mo, no, or to recover yourself in a situation. Pero kasi there's a recovery happen into your life, yun ang nakikita ko sa iyo dito. Basta mag-give effort and give an hard work lang doon sa point na yun, ano, and it will success sa sinasabi dito. Kumbaga, may mga bagay sa iba sa inyo na need to close, o kailangan mo nang tapusin, o i-closure mo na yung door na yon, no? And this is a time to focus, to shine again, and to recover. Yun ang sinasabi ni card. Ba, may nagmamatsyag sa'yo. May nagmamatsyag sa'yo. Ingat ka na lang, ha? Arigatou namaste ka.